Bago tayo magsimula sa ating Bible lesson, tayo muna ay magpipray. Pwede ko bang hilingin na kayo ay tumayo? Paano na nga ulit yung pattern ng prayer? 1, 2, 3. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang mga mata. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na makakapakinig na naman po kami ng bagong lesson at bagong kwento mula sa Biblia. Lord, tulungan niyo po kami na mas makilala ka po namin at ang mga karakter sa Bible. Bigyan niyo rin po kami ng joyful spirit sa pag-awit, pagsayaw, pag-memorize at pakikinig sa inyo pong salita. Kayo po ang siyang manguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, Kids! At para sa ating action song, kami ang inyong makakasama! Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? I lean, I'm leaning on the Lord's side. I lean, I'm leaning on the Lord's side. Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? I lean, I'm leaning on the Lord's side. I lean, I'm leaning on the Lord's side. Ayan kids, nabitin ba kayo sa ating action song? At dahil nabitin kayo, uulitin natin to. At ngayon, gusto ko, masiglahan pa natin. Okay ba yun, kids? Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? I'm leaning on the Lord's side. I'm leaning on the Lord's side. Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? Tell me whose side are you leaning on? Are you leaning on the Lord's side? I'm leaning on the Lord's side. I'm leaning on the Lord's side. Hello mga bata! Ako ang makakasama nyo para sa ating Bible story ngayong araw na ito. At ngayong araw na ito, malalaman natin kung sino yung kaisa-isang babaeng inalawd ng Panginoon na mamuno sa mga Israelita. Pero bago yun, tayo muna ay magkakaroon ng konting balik-aral. Ang Panginoon ay may isang pangakong lupain sa mga Israelita. At ang lupain na to ay makikita sa lugar ng Jericho. Pero may problema. Ang lugar ng Jericho ay may isang pader na napakakapal at napakataas. So walang imposibleng makapunta ang mga Israelita doon. Pero dahil sinabi ito ng Panginoon, nangako ang Panginoon na ibibigay sa kanila ito, ang sabi ng Panginoon sa mga taga-Israelita, umikot lang, wala kayong ibang gagamitin, kundi umikot lang kayo ng 7 beses sa pader ng Jericho at makukuha nyo na ang pinangako kong lupain. At nagkatotoo nga ang sinabi ng Diyos. Sa araw na yon, sa pag-ikot nila ng 7 beses, doon dahan-dahan na lumubog o bumagsak yung pader ng Jericho. At doon nakuha ng mga Israelita ang pinangako ng Diyos na lupain. At sa ating pagpapatuloy, pagdaan ng maraming panahon at ang mga Israelita nga ay unti-unti na namang tumalikod sa Panginoon at bumalik sa kanilang gawain. Pero dahil mahal sila ng Diyos,
nagbigay ng paalala ang Diyos na napakabuti talagang sumunod sa Kanya. Kaya naman, hinayaan niya si Jabin, ang hari ng Canaan, na maghari sa Israelita. Pero si Jabin ay may isang pinunong hukbo na ang pangalan ay si Sisara. Si Sisara, ang sabi sa Biblia, siya daw ay mayroong 900 na karong bakal, at si Sisara din ay hindi mabuti. Sa halip, gustong-gusto niyang apihin ang mga taga-Israelita. Pagdaan ng 20 taon na pag-aalipin sa Israelita, ang mga taga-Israelita ay umiyak sa Panginoon at humingi ng tulong. At ang Panginoon naghanap ng isang tao na mamumuno sa mga Israelita. At noong panahon na yun, wala ni isang lalaki ang gustong tumayo sa Panginoon. Kaya naman, ang Panginoon ay pumili ng isang judge, at ito ay si Deborah. Si Deborah ay hindi lang judge, kundi isa rin siyang propeta. Kids, tandaan, pag sinabing propeta, ito yung nakakausap ng Diyos at sa kanya pinapakita ng Diyos yung mga mangyayari sa hinaharap. At ang Diyos pinapunta niya si Deborah kay Barak at sabihin na manguha siya ng 10,000 kalalakihan at pumunta sa bundok ng Tabor. At doon ibibigay ng Panginoon na mananalo sila kay Sisara. Ngunit itong si Barak ay hindi agad naniwala. Sa halip siya ay nag-alinlangan. Kaya naman sinabi ni Barak kay Deborah na pupunta lang ako kung sasama ka. Kaya naman sabi ni Deborah, huwag kang mag-alala, sasama ako at hindi sa iyong kamay ibibigay ng Diyos si Sisara, kundi sa kamay ng isang babae. At itong si Barak ay sumunod at nanguha ng 10,000 lalaki at pumunta sila sa bundok ng Tabor. At nung malaman ito ni Sisara, agad siyang pumunta doon kasama ang kanyang sundalo sakay ng kanilang karong bakal. Ngunit si Sisara ay hindi natakot. Sa halip, sabi ni Sisara, maghanda kayo kasi ito na yung panahon na makakalaya kayo sa pagkakaalipin. At kasama nyo ang Panginoon at nagkatotoo nga at ang Panginoon totoo nga sa kanyang salita. At natalong at nangamatay nga lahat ng sundalo ni Sisara at si Sisara na lang ang naiwan. Kaya naman dali-dali itong tumakbo at sa kanyang pagtakbo nadaanan niya yung isang tolda na ang nagmamay-ari ay si Jael. Si Jael ay isang babae. At nang pumasok si Sisara sa tolda ni Jael, sinabi niya, kapag may naghanap sa akin, huwag na huwag mong sasabihin. At dahil nga sa sobrang pagod ni Sisara, doon siya nakatulog. At hindi niya namalayan na yun na pala ang last na buhay niya dahil pinatay siya ng isang babae. At nagkatotoo nga ang propesiya ni Deborah na hindi mapupunta sa kamay ni Barak ang buhay ni Sisara kundi sa kamay ng isang babae. At nung malaman ito ni Haring Jabin, agad itong sumuko sa mga Israelita at sa pagkakataon na yun, doon napalaya ang mga Israelita. Dahil sa sobrang tuwa ni Barak at ni Deborah, napakanta sila ng papuri sa Panginoon. Kids, sa ating pagtatapos, lagi nating tatandaan na napakabuti talagang sumunod sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan at andyan siya lagi para tayo ay tulungan. Ganun din sa ating magulang at sa ating nakakatanda. Lagi natin silang sundin dahil hindi naman tayo hahayaan ng ating mga magulang na mapahamak at wala ni isa ang tutulong sa atin kundi ang ating magulang at ating pamilya lamang. I hope kids na meron kayong natutunan ngayong araw na ito. Hello mga bata! Nag-enjoy ba kayo sa ating Bible story? Wow! Kami din nag-enjoy! At para naman sa ating memory verse, ako ang inyong makakasama. At ang ating memory verse sa araw na ito ay manggagaling sa Judges chapter 4 verse 4. Ang sabi doon, and Deborah, a prophetess, judge Israel at that time. Uulitin to kids ha? And Deborah, a prophetess, judge Israel
mabilis nating ma-memorize, ay lalagyan natin ng action. Okay. Judges chapter 4, verse 4. And Deborah, a prophetess, judged Israel at that time. Ulitin to, kids. And Deborah, a prophetess, judged Israel at that time. At ngayon naman, kids, sa pagkakataon na to, gusto ko sabayan nyo rin ako. Okay, dahan-dahanin natin ha. Judges chapter 4, verse 4. And Deborah, a prophetess, judged Israel at that time. Okay, kids, sa huling pagkakataon, sabayan nyo ulit si teacher. Judges chapter 4, verse 4. And Deborah, a prophetess, judged Israel at that time. Ayan, kids, very good. Dahil very good kayong lahat, bigyan nyo nga ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Wow! Yay! Ang gagaling naman nila. Paano ba yan, kids? Bye! Hello, Kings Kids! Alam kong marami tayong natutunan mula sa kwento ni Teacher Rosel. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna ay mananalangin. Natatandaan niyo pa ba, kids, kung ano yung pattern ng prayer? Ayan, gawin nga natin. 1, 2, 3. Isa pa nga. 1, 2, 3. At tayo ay yuyuko at mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito dahil nakapakinig na naman po kami ng Kings Kids TV. Panginoon, salamat din po sa buhay ng mga Sunday School teacher namin na nagtuturo sa amin kung paano manalangin, mag-action song, mag-memory verse at higit sa lahat, Panginoon, magturo ng aral mula sa Biblia. Panginoon, salamat din po sa buhay ni Deborah. Panginoon, dalangin po namin na tulungan niyo po kami at turuan na sumunod, Panginoon, sa aming mga magulang at higit po sa lahat sa inyo. Panginoon, dalangin ko po na ingatan niyo rin po kami sa buong linggong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, Kings Kids! Natuto na naman tayo ng panibagong aral mula sa buhay ni Deborah. At sa susunod na linggo, abangan natin dahil may matututunan na naman tayo panibagong aral mula sa Biblia. Pero ngayon,